Magandang araw po sa inyo lahat at muli po welcome po dito sa inyong paboritong programa. At ngayon po ang pagpapatuloy ng kwento ni Reggie. Dear Kuya E, minsan nagdadalawang isip po ako kung kailangan ko pa bang ipagpatuloy ang pagsusulat ng aking kwentong buhay. Dahilan sa mga negative na comments at hayaan na lamang silang lahat sa mga comments nila. Sa totoo lang, mahirap rin pala magsulat or mag-type ng mga kwento kasi kailangan kong umabot ng 1,200 words para lang maipadala sa channel mong ito. Isa pa ay napakahirap na habang nagtatype ka ay kailangan mo pang alalahanin kung paano mo ito isusunod, lalo na kapag marigain mo ang mga pangyayari sa buhay ng magkasabay na dahilan kung bakit minsan nagiging magulo ang aking kasaysayan na kailangan kong sabihin ang mga bagay na minsan ay maselan. At isa pa ay talagang hindi ako sanay na ipagsabi kung ano-ano ang mga nangyayari sa aking buhay. Ramdam ko rin kung maaari ay hindi na ako magsusulat dahil baka hindi mo rin ito babasahin dahilan sa minsan nagkakaroon ako ng sensitive feeling na baka maka-offend ako sa lahat ng iyong listeners at sila ay mag-unsubscribe sa iyo. Kaya hanggat maaari ay nais kong umiwas na muna sa pagsusulat ng aking kasaysayan. Ganon pa man ay hinihikayat ko ang lahat ng iyong subscribers na magsulat at ilathala ang buong kaganapan ng buhay nila ng walang filtration o pili lang ang kung anong magagandang nangyayari sa buhay nila at ipalabas ang buong katotohanan ng walang pag-aalinlangan po. Kuya E, kanina medyo nagulat ako nang mabasa ko ang text message ng isang kaibigan ko na merong sakit na HIV at nasa hospital ngayon for 2 weeks at siya ay bata pa at nasa edad na 23 years old pa lang. Sinabi ko na lang sa kanya na magpagaling ka at uminom ka ng vitamins mo at sinabi ko rin na huwag ka mag-alala at padalhan kita ng konting amount na kahit papaano ay makakatulong sa kanyang karamdaman. Kuya E, medyo na-touch ang puso ko nang sinabi niya sa akin na gusto na niya ako makita sa personal at miss na niya ako. Pero sinabi ko sa kanya na relax ka lang dyan at magpagaling ka sa sarili mo dahil kailangan mo maging matatag sa iyong sistema. Dahil kapag bumaba ang immune system mo ay lalong maging lumalayan at lalong mahirapan ka sa iyong sarili na makarecover. Sa totoo lang wala naman kaming relasyon at sa messenger lang kami nagkita at nagkausap ni Jasper. At sinabi ko sa kanya dati na I will be your friend who is willing to help you in all things that I can do for your goodness. Sadyang nakasanayan ko na nga talagang tumulong kahit minsan ay nauubos na ang budget ko ay ibinibigay ko pa rin. At ang lagi ko lang iniisip ay balang araw hindi ito mangyayari sa akin dahil lagi kong iniiwas ang sarili ko sa mga bagay na maaaring ikasisira ng aking katawan. Kaya talagang maingat lang ako sa aking sarili. Kuya E, sa pagpapatuloy po na ang aking kwento ay natapos na nga ang lahat ng requirements ko sa Petrora Big at nakapagsimula na ako ng aking tungkulin bilang isang safety supervisor at nag-uumpisa ng umarangkada sa bagong posisyon na ibinigay sa akin ng aking kumpanya. Minsan, tuwing meeting ng buong contractors ay sinasabi nila na kailangan tanggalin or pagbawalan ng mga safety na walang training or isa pa ako doon sa walang training. Pero sabi ko sa sarili ko, meron man o walang training ay kaya kong gampanan ang lahat ng ito at kaya kong makipag-compete sa inyong lahat. Kuya E, ang ginawa ko po ay nag-aral ako ng online class kasi busy ako hanggang sa natapos ang 144 hours of online training at marami akong natutunan sa aking online training at nang matanggap ko ang original certificate ko ay ang saya-saya ko. Nakala ko ay ako lang ang pinakamagaling sa kanilang lahat dahil pang bachelor degree ang nakuha ko at minsan tinanong ako ng ibang safety officers kung anong training na natapos ko at sinabi ko safety professional ang aking hawak na kanila namang nalaman at hindi na sila nagtanong pa sa akin kasi sa kanila ay 30 hours lang ako. 30 hours lamang at ako naman ay 144 hours kaya talagang mas lamang ako sa kanila.
Kuya E, sa aking pagtatrabaho sa Petrora Big ay aking nakilala si Glenn kasi isang company lang kami. Kaya parang kaibigan, kakwentuhan, kabarkada at katuwaan po sa aming grupo ng mga Pinoy. At isang beses po ay tanghaling tapat, pagkatapos kong kumain ay doon ako pumunta sa abandoned office ng dating Saudi Aramco na ngayon ay Petrora Big na ito. Doon po ay lagi akong natutulog mag-isa dahil walang ibang natutulog doon kaya paborito ko yun. Dahil walang istorbo at doon po pumunta rin si Glenn at doon na rin natulog. Pero kinalaunan ay hinubad niya ang kanyang coverall at hinubad niya rin ang kanyang shorts at brief. At sinabi niya sa akin na lantakan ko raw at pinipilit niya ako na lantakan ko ang malaking straw at higupin daw ng todo-todo. Hanggang sa lumabas ang gatas at sabaw dahil talagang na siya at panay pa ang pagmamakaawa sa akin para lang gawin ang nais niya. Pero hindi yun nangyari dahilan sa nagpatay mali siya ako at bumangon sa pagkakahiga at sinabi ko sa kanya na maghuhugas lang ako at magmumog para masarap ang mangyayari sa ating dalawa. Pero nang makalabas na ay doon ako dumiretso sa office ng kaibigan ko at doon ako nagpatuloy sa aking pagtulog at nagkunwaring wala lang. Dahil tinanong ako bakit bigla naman ang pagpunta ko sa kanya at kaagad namang sinagot na wala kasi akong gana matulog kaya ako nagpunta dito. Sinagot naman ako na magkape na lang tayong dalawa at nagtimpla nga siya ng kami at nagkwentuhan na lang hanggang sa dumating ang oras na matatapos na ang oras ng aming pahinga at doon kaagad naman akong nagpaalam sa kanya at sinabi ko na doon ako pupunta sa site para mag-inspection ng mga tauhan to make sure na maayos at sumusunod sa safety protocol ang aming kumpanya. Hanggang sa natapos ang uwian naming lahat at nagdesisyon ako na dumiretso na ng aming accommodation para makapagpahinga at doon na nga pagdating ko sa aming accommodation ay naligo at nagprepare ng pagkain. Hanggang natapos ko ang aking trabaho sa aking room ay nag-check lang ng phones at natulog ako. Kuya E, maraming salamat po sa lahat-lahat at dito po ay tanghaling tapat. Ako'y nagsusulat para maipadala ko ang aking liham ng aking kasaysayan. Sa lahat po ng tagapakinig ay antabayanan nyo na lang po ang mga susunod kong liham ng aking kasaysayan. Dito lamang po sa channel ni Kuya E. Nawa ay nagustuhan nyo ito at sana'y naunawaan ang lahat. Well anyways, maraming salamat sa iyo Reggie. For me, wala namang problema kung mag-unsubscribe sila basta ako lahat ng letter dito ina-upload ko. Ang siguro advice ko lang kung ito at babawan nito susunod-sunodin mo yung mga kwento, pwede kang magawa ng ng outline lang kung ano ikikwento mo dito sa pagkakataong to, sa ganyan. Tapos wag mong isipin na kaabot ba ako ng 1,200 words. Diretso mo lang kasi pag yung nag-iisip ka ng may kailangan ka na quota na words, may hirapan ka talaga. So ang gawin mo, ikwento mo lang ng kung ano nga yung nasa puso mo o ano yung mga gusto mong ibahagi, no? Na wag mong isipin yung ilan ba yung matatype kong kwento, ilan ba yung magagalit dito sa ilan ba yung magko-commit ng hindi maganda, ilan ba yung papabor. So siguro talagang dapat kapag ikikwento mo talagang isa sa puso mo yung mga binabahagi mo at never mind the bashers. Ako aaminin ko nung una minsan may mga kwento na halimbawa na nagpadala tapos sasabihin hindi sila maniniwala o ibabash nila. Dati parang ako yung apektado kasi parang kumbaga sumulat sila sa akin tapos hindi sila pagtitiwalaan. So parang apektado pa rin ako pero yun. Natuto na ako lalo na wag na ako magbasa ng mga messages o mga comments lalo na pag umagang-umaga. Kasi syempre pag kagising mo tapos magbabasa ka ng hindi maganda, masasagot mo talaga yung mga hindi magagandang comments. Pero anyways, tuloy mo lang. Kung gusto mo talaga magkwento, tuloy lang dahil ako naman babasahin ko lahat ng kwento nyo. Muli po, maraming salamat po sa patuloy na sumusubaybay, sumusuporta dito po sa inyong paboritong programa. Maraming salamat po sa inyong lahat.